presensya ng Panginoon. Maranasan natin ang panatag na pagyakap ng Panginoon. Ang ating kanlungan, sandigan na matibay. Yes, Lord Jesus. Ningin mo, God, lahat ng aming aawitin, ng aming panalangin. Tingin mo, Diyos, ang laman ng aming puso. Mga kapatid, sa umagang ito, malaya tayo na magpuri sa Panginoon. Malaya natin kausapin ng Diyos na hindi muna natin iisipin ang ating katabi, kundi it's between you and the Lord. Personal natin kausapin ng Diyos habang tayo maawit sa Kanya. Panatag ang puso ko, panatag ang isip ko, pagkat ika'y kasama ko. Yes, God. Panatag ang buhay ko. Isa pa. Panatag, Panginoon, kapag kasama ka. Panatag ang puso ko. Yes, Lord God. Panatag ang isip ko, pagkat ika'y kasama. Walang ibang kasama, Panginoon. Panatag ang buhay ko, hindi nagbabago, di nagkukulang. Hindi ka nagbago, Lord. Biyaya mong lahat sa habang buhay, sa habang buhay. Tanging ikaw, tanging ikaw lamang. Yes, Lord. Ang aking kalungan. Isa pa, sabi natin sa Panginoon, Lord, panatag sa presensya mo, God. Panatag ang puso, walang alalahanin. Panatag ang isip ko, pagkat ika'y kasama ko. Panatag ang buhay. Isang pa, panatag, Panginoon. Panatag ang puso ko. So, panatag ang aming isip, Panginoon. Pagkat ika'y kasama ko. Panatag ang buhay. Kaya di nagbabago, Panginoon. Di nagbabago, Di nagkulang. di nagkukulang. Biyaya mong lahat Sa habang buhay, sa habang buhay. tanging ikaw lamang ang aking. Mari ba natin itaas ang ating kamay, mga kapatid, sa Panginoon. Come on, we say, hindi nagbabago. Hindi ka nagbago, Diyos. Hindi ka nagkulang. At nararapat kang sambahin, Panginoon. Biyaya mong Laan at sa aming buhay. sa habang buhay. Tanging Tanging ikaw lamang. Ikaw ang aming sandigan, aming kanlungan, aming kalakasan, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang aking sandigan, aming pag-asa, O Diyos. Ikaw ang aking pag-asa. Sa iyong salita
hindi nagbabago. Hindi nagbabago, di nagkukulang, Hindi nagkulang ang Diyos. biyaya mo lahat Dinala tayo ng Panginoon sa araw na ito sa pagbuhay. sa kanyang pagmamahal. Tanging ikaw lamang ang aking kalungan. Hindi nagbabago. Hindi nagbabago, hindi nagkukulang. Nagbabago ang Diyos Biyaya mo sa habang buhay. Mula noon hanggang ngayon. sa habang buhay. Tanging ikaw lamang ang aking kalungan. So di ka nagbabago, Panginoon. Hindi nagbabago, hindi nagkukulang, Di ka nagkulang. mo lahat Ang biyaya mo. at sa habang buhay. Ikaw lang ang aking kalungan. Isa pa, di ka nagbabago, Panginoon. Hindi nagbabago, di nagkukulang. Biyaya mo lahat at sa habang buhay. Tanging ikaw lang. Ikaw ang aming sandigan, Panginoon. Sa'yo namin ilalagay ang aming pagtitiwala at pagsamba. Ikaw ang aking sandigan. Come on, sabihin natin sa Panginoon. Ikaw ang aking pag-asa. Sa iyong salita, pag iyong pumapayapa, sa iyo. Ikaw ang aking sandigan. At sa ikaw ang aking pag-asa. Sa iyong salita, pag iyong pumapayapa. Sa'yo kami payapa. Sa'yo kami panatag. Panatag ang puso, Yes, Lord Jesus. panatag ang isip ko, pagkat ika'y kasama ko. Panatag ang buhay ko. Tunay nga, O Diyos, kapag Ikaw ang kasama namin, Panginoon, panatag ang aming puso, ang aming isip, ang buong katawan, Panginoon. Panatag kami na kahit maraming bagay ang nagbabago, maraming bagay ang nawawala, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na Ikaw ay naririnig. Ang lahat ay nag-iiba, tulad ng himig ng kanta. Biglang luluha kahit na nagsasaya. Ang rosas ay natutuyo, pangarap ko'y nabibigo. Yes, Lord Jesus. Maging lakas ng puso ko'y naglalaho. O Jesus, pag-ibig mo ang tanging di nagbabago. Pakinggan mo
Salamat sa iyo. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Yes, Lord. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Hallelujah. Mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Di ka nagbabago, Panginoon. Kahit lumipas ang lahat, Lahat ay nag-iiba, tulad ng himig ng kanta. biglang luluha, Biglang luluha kahit na nagsasaya. Ang rosas ay natutuyo, pangarap na bibigo, pangarap ko'y nabibigo. ang aming lakas, Panginoon. Maging lakas ng puso ko'y naglalaro. Ngunit Jesus, ang pag-ibig mo, Jesus, pag-ibig mo, ang tanging di nagbabago. sa'yo namin naawitin, Panginoon. Pakinggan mo ang awit ko. Di nagbabago, Yes, Lord. Di ka nagbabago, Panginoon. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Di nagbabago, Diyos. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa Pag-ibig mo, Panginoon. kahit anong mangyari, ako'y mahal mo. Di ka nagbabago. Di ka nagkukulang. At sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Hindi nagbabago, hindi nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay lahat. Hindi nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay Sa pasabi natin, di nagbabago. hindi nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay lahat. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay lahat. Di nagbabago ang Yes, Lord Jesus. pag-ibig mo Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kahit anong mangyari, ilang beses tayo tumalikod, mahal mo pa tayo'y mahal na mahal pa rin ng Diyos. mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Sa ating buhay, hindi siya nagbabago. Hallelujah. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa. Mahal na mahal mo pa rin. Mula pa kahapon sa habang panahon, ikaw lamang ang Isang pa, mga kapatid, di nagbabago ang pag-ibig mo. Di nagbabago. Sabi mo sa Panginoon, Pag-ibig mo Lord, di ka nagbago sa akin. kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin.
Panginoon, mga kapatid. Itataas ang ngalan. Binigyan tayo ng hilingan ng Panginoon sa umagang ito upang siya'y itanghal, hari ng ating buhay. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Tataas ang ngalan mo, Panginoon. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Walang ibang itataas kundi ikaw, Panginoon. Hallelujah. Itataas ang ngalan. Huwag natin palagpasin ang pagkakataon na ito, mga kapatid. Hindi natin napasalamatan na hindi natin na itataas ang pangalan ng Diyos. Pagkat siya'y nararapat sa papuri. Dakila ka. Come on, let's sing from the name of God. Itataas ka. Itataas ang ngalan mo. Nararapat ka, Panginoon. Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, Diyos. Hallelujah. Dakila ka. Oh, itataas ka. Itataas ang ngalan mo. Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo. Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Isa pa, mga kapatid, itaas natin ang pangalan ng Diyos. Itataas ang ngalan mo. Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Yeso, dakila ka, Panginoon. Dakila ka sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, na kahit minsan hindi kami tapat sa iyo, ngunit ikaw ay nananatiling tapat sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang nagtatama sa aming puso. Kaya Panginoon, kung ano pa man ang nakikita mo sa aming puso na hindi dapat, ay basagin mo, Panginoon. Basagin mo. Ikaw ang maghari, Lord. Ikaw ang manguna sa aming buhay. Sa kabutihan mo, nararapat kang itaas. Nararapat kang sambahin, Panginoon. Nararapat na ibigay sa iyo ang lahat ng pagpupuri, ang lahat ng pagsamba, pagkat dakila ka, Panginoon, dakila ka. Dakila ka sa aming buhay, O Diyos. Dakila ka sa habang panahon. Dakila ka, mabuti ka, O God. Kaya salamat po. Nararapat na sa iyong papuri dahil ikaw ay mabuti. Tapat ka. Buti na lang, may Diyos kami na maaasahan. Hallelujah! Palakpakan
nakaranas ng pag-ibig ng Panginoon na bumalot. Amen! Dapat pinapalakpakan ng Panginoon dyan! Come on! Yung palakpak na mataas! Hallelujah! Siyempre po, alam na natin yan. Sa ating pagpupuri, babatiin natin ang bawat isa. Pwede po ba yun? Ay, parang ayaw nyo yata, ha? Pwede po batiin natin ang bawat isa habang tayo nagpupuri sa Panginoon. Woo! Amen! Papuri sa'yo, Yahweh. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwa ang lahat. Papuri kay Yahweh. Kanino po? Yahweh, Yahweh. Lumalapit, lumalapit sa presensya mo. Nagpupugay ang lahat. Papuri, Papuri kay Yahweh. Amen. Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, hey, 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 sa bawat araw, Pinupuri at sinasamba. sinasamba ang Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Oh, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Woo! Umaawit, nagpupuri, nagdiriwa ang lahat. Papuri kay Yahweh. Amen! Yahweh! Come on, say! Yahweh. Lumalapit! Lumalapit sa presensya mo. Nagpupugay Nagpupugay ang lahat. Papuri! Papuri kay Yahweh. Kanino po? Yahweh, Amen! Yahweh. Sa lahat ng oras! Woo! Sa lahat ng oras! Hallelujah! Sa bawat araw. Pinupuri ka! Pinupuri at Sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Hallelujah! kailanman. Hindi nagbabago. Si Yahweh! Si Yahweh! Sabay-sabay tayong pumalakpak sa Panginoon at ating tanggapin ang kanyang pagpapala sa umagang ito. Hallelujah! Yes, Lord! Sa pangalan mo, may biyaya, pagpapala, bumubuhos na. We say, Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Amen! Yahweh. Sa kanya'y may tagumpay. We say, Yahweh, Yahweh. Isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh. Magpapalay, bumubuhos na. Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh. At sa kanya'y may tagumpay. Yahweh, Isigaw na lahat! Isigaw na lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman. Hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman. Hindi nagbabago. Yes, Lord, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman. Hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si
Yahweh ang ating Diyos. Ikaw ang Diyos na di nagbabago, Panginoon. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Amen. Si Yahweh ay buhay. Amen po? Kaya dapat tayong kanyang anak ay buhay na buhay din. Pwede mo ba tingnan niyo yung katabi niyo po? Buhay pa po ba yan? Amen. Kaya buhay pa tayo lahat. Patuloy tayo magpuri sa Panginoon. Sa simula, Panginoon, ikaw ang salita. Sa simula, ikaw ang salita. Pangalan mo, Pangalan mo'y kamangha-mangha. minsan pa sa simula. Sa simula, ikaw ang salita. Amen. Pangalan mo'y kamangha-mangha. Kalagitnaan man yan ng unos. Sa kalagitnaan. Amen. Panatag. Mo ang mga alon. Kapayapaan mo. Ikaw ay makapangyarihan. Hey! Hey! Ikaw ang hari ng kaluwalhatian. Aming Diyos. Diyos na Pangyarihan. Lahat ng mga lahi at mga lahi, sila ay magsasabi, say, Ikaw ang hari ng kaluwalhatian. walatian. Hallelujah! Praise the Lord! Ang iyong kaharian ay walang wakas, Panginoon. At siya'y nagmula sa walang hanggang Ama. Kaharian niya ay walang wakas. Grabe, walang wakas. Siya'y nagmula, amen, sa walang hanggang Ama. Kaharian niya. Kaharian niya ay walang Sa kalagitnaan ng unos, sa kalagitnaan ng unos, kinalma mo ang mga alon. Kapayapaan mo dumalon. Ikaw ang hari ng kaluwalhatian. Amin, Diyos. Diyos na makapangyarihan. Lahat ng Mga lahi at mga labi, sila'y magsasabi, ikaw ang hari ng kaluwalhatian. amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Woo! Diyos na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Thank you, Lord. Hinalay ang buhay mo. Sa krus ikaw ay pinako. Ngunit kamatayan ay nabigo. Amen. Nabigo. Hallelujah. Hinalay ang buhay. Salamat sa iyong buhay. Ikaw ay pinako. Ngunit kamatayan ay nabigo. Yes, Lord. Hallelujah! Hey! Ikaw ang hari ng kaluwalhatian. Pangalan mo'y tanyag, makapangyarihan. Lahat ng mga likha, iyong gawa, sila'y magsasabing, Ikaw ang hari ng kaluwalhatian. isa pa, ikaw ang hari. Ikaw ang Hari ng kaluwalhatian. Come on, we shout! O Diyos na Pangyarihan. pinupuri natin makapangyarihang Diyos. Sa mga lahi at mga lahi, Sila'y magsasabing, ikaw ang Hari ng kaluwalhatian. Ikaw ang hari ng kaluwalhatian.
gabi. Ikaw ang hari ng kaluwalhatian. Ikaw ang hari ng Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, O Diyos. Hallelujah! Kaya nararapat kang purihin, nararapat kang sambahin at palakpakan. Amen! Praise God! Hallelujah! Tayo po'y makakaupo na mga kapatid sa presensya ng Panginoon habang tayo nagpupunas ng ating mga pawis at kinakamusta ang ating mga katabi. Muli magandang umaga po sa bawat isa. Ayan. Isang malakas na hallelujah. 1, 2, 3. Hallelujah! Praise God. Isang malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Amen. Amen. Pwede po ba nating lingunin ang ating both side? Kumustahin po natin sila. Kumusta ka ngayong araw na ito? Sige po. Sige lang po. Take time. Yung iba naman, hindi naman talaga lumingon. Ayan, napakadami po natin. Purihin po ang Panginoon at magandang umaga po sa ating mga nasa online, sa ating mga pastor, sa ating pong simbahan, si Brother Allen Boncales. Wow, praise the Lord. Kung si Brother Eric po ay nagdadala ng mga katrabaho, mukhang si Brother Angelo, dinadala ang buong angkan, ano? Angkan mo na halos siya, mga Boncales na yan eh, no? I-welcome din po natin si Tasha May Machino. Praise God. Ay, nahiya, bigla, no? Si Denise Montano. At dala po naman ito ng ating evangelist, Brother Adano, si Jeline Estacion. Good morning. And last, dala po ni Ate Marites, Carmina Villaruel. Wow! So, bakit lahat kayo tumingin? Ba't kanina doon sa iba hindi? So, magpa-autograph tayo mamaya. Joke! Nagulat din ako. Sabi ko, dapat pala Sharon Cuneta yung ipinangalan ng nanay ko sa akin. Okay. So, lahat po ng napagpala ng Diyos, taas ang kamay. So, pag hindi tumaas, Joko, biniles ka ni Lord? Nakita yung hindi nakataas no? At ngayong umaga, para patunayan na tayo po ay pinagpala ng Panginoon, nais po nating tawagin ang isa sa dalaga ng ating simbahan, si Ate Raquel, Portugal. Kasi tinanong ako kanina, sister, kung mag-share ako. Sabi ko sa kanya, hindi. Hindi. Sabi niya, grabe ka naman maka-hindi. Kaya lang, sabi ko nga, hindi dapat talaga ikaya ang Panginoon. Kaya nga kami nakarating dito para magpasalamat sa Panginoon dahil nakarating kami ng maayos. Pagka sa yung flight namin, nakarating, nakaalis kami ng tamang oras, nakadating kami sa talagang oras din. At wala masyadong turbulence. Kumbaga sana meron man, pero kahit merong turbulence, makita mo yung mga stewardess doon, naglalakaran. Wala lang. Talagang maganda yung amin naging biyahe. At nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi kada biyahe ko talaga magaganda yung nagiging biyahe ko. Ang biyahe namin. So, nagpapasalamat din ako dahil nakatatlong buwan mahigit yata ako sa Mindanao. Pero salamat sa Lord sa kabutihan, sa patuloy na pag-iingat, hindi lang po sa akin, kundi sa family ko na nasa province. Salamat po sa provision and protections. Amen. Praise God. Ayan, isunod na po natin si Brother Eric. Palakpakan po natin ang Panginoon.
mga kapatid? Ayun, papuri sa Diyos sa buhay na bawat isa sa atin. Ako'y nagpapasalamat kay Lord sa goodness, sa miracle na pinagkaloob niya na naman sa amin. Na naman. Kasi yun nga, lagi ko pinagpapasalamat kay Lord yung araw-araw. Last Sunday, after ng church, nagpunta ko ng GT kasi yung dalawang bata ay may mga rashes na pula na hindi na namin maintindihan kung saan ang galing. Pero a week before, nilagnat sila ng sobra. Talagang sobrang lagnat. Pagkasunod yung dalawang bata. As parents, inom lang yan ng gamot, paracetamol. Then, syempre prayers. Hindi pwedeng mawala yung prayers. May lagnat pa din. Kahit naggamot na, kahit nag-prayer na, may lagnat pa din. Prayer ulit. Sabi nga namin ni Sis April, ano na, hawak-hawak kamay na to. Hindi na pwedeng individual prayer to. Kaya lang, si Nick ng doktor na i-check yung dengue test. Siyempre kabado. Nananalangin pero kabado, Lord, kaya nang bahala. Lumabas yung dengue test result, positive parehas. Yung dalawang bata. May tatlo kasing dengue result sa test. May IMG, pasado si Aya doon, pero negative sa IgG, saka sa N1. Tapos si Ayo naman, pasado sa IMG at saka IgG. Siyempre, mag-ano ka na, Lord, nag-positive. So parang ganun sa madaling sabi. Pero sabi nga, no, so guided tayo through prayers, pagtiwalaan natin yung prayers natin. Sinabi ng doktor na, Sir, Ma'am, nagka-dengue yung anak ninyo, hindi nyo alam. Hindi po. Hindi po namin alam na nagka-dengue. The good thing, no, blessing ni Lord, provision ni Lord, hindi niya hinayaan na ma-hospital yung mga anak namin. Nagka-dengue yung mga anak namin nang hindi namin alam. Si Lord yung bumatel, si Lord yung nagpagaling. Sinabi lang sa amin ng Lord, nagka-dengue yung mga anak ninyo, pero tinapos ko na. Okay na. Hindi na kailangan ng hospitalization, hindi na kailangan ng platelet transmission, although hindi naman tayo masyado natutuwa kasi may mga ibang batang nagsasuffer at pinagpe-pray naman natin yun. Pero, yun po, no? Goodness ng God. Talagang prayer, pagtiwalaan mo yung prayer. So, yun lang po. Maraming salamat po. Amen. Praise God. Grabe ang Lord. Ayan. And last but not the least, siyempre na-miss natin to Pastor Owen, Portugal. Okay, so, ayan, nagulat naman ako, Pastor. Magandang umaga po,
biglang lumabas at pumunta doon sa CR, no? Kaya nung pagbalik, kala ko nga nabura yung mukha, no? Dahil talagang kiniskis na gusto yung makeup niya at yung kanyang lipstick. And then, there's really a conviction na talagang kaya praying kasi talagang he's so gifted. At naman po natin yung mga ganyan, mga gifted, no? Mga special child talaga sila. At dadalangin natin na magamit na patuloy ng Panginoon. And again, thankful also, no, that we're back. I'm back. At nakita ko po ulit. Talagang kukulangin na talaga tayo ng upuan dito. No? Dahil ilang Sundays ko pong tinitingnan, talagang hindi na siya talaga. They're out. So we need to order chairs. Mamaya. Okay. So after this, so yun po. At again, salamat mga kapatid. So just relax and enjoy, no, the presence of God for this morning. God bless you all. Praise God. Amen. So, maraming salamat po. Wala na tayong yellow doon. Yung blue na lang. Ay, wala rin pala tayong blue na upuan. So, punong-puno na po tayo mga kapatid. Kaya kailangan natin magpatayo ng kailangan natin tayo ng stadium, whatever. Okay. So maraming salamat po sa ating mga kapatid na nag-share. Si Kuya John Eric, si Ate Raquel, si Ate Nessie, and Pastor Owen. Today, mga kapatid, sa ating pagbibigay, sino po dito yung may hawak na pink? Patingin po. Ayan. So, dun sa mga wala, okay lang naman po yan. Hindi naman po tayo, yan, namimilit. Pero dun sa may mga pink po na hawak, mga kapatid, pwede po nating isulat yung ating mga prayer petition. Kunyari, gusto na namin asawa. Kunyari, dalaga yung naghingi. Masyado kung pinaan. Oh. Yung iba naman, gusto niya magkatrabaho. Ipag-pray po natin, ilagay po natin yung prayer request at yung pangalan. Kasi marami nagsusulat ng prayer request, hindi na isusulat ang pangalan. So hindi po kami si Madam Auring, hindi po namin kayang hulaan kung sino po kayong nagpapapray. Kasi may nagpipray po niyan. Kaya po importante na maisulat po natin yung prayer. Then meron po nakalagay sa taas kung tithes or offering. Pwede din po sa baba kung gusto niyo mag-pledge ng 100,000. Di ba binanggit? So, ayan. So, this year po kasi hanggang dito na, hanggang next year na lang po tayo dito mga kapatid. We are expecting na makapag-start na po tayo doon sa building natin. Kaya lang, hindi pa po enough yung budget natin. Kaya po tayo nagrarally sa prayer at sa ating mga kapatiran na talaga magkaroon po tayo ng pledges para po makapagpatayo na po tayo ng building kung saan malilipatan po natin. Alam ko naman po na mamimiss natin ang aircon kasi baka sa ilalim ng mangga, ng mangga tayo kapag hindi tayo nakapagpatayo sa ilalim ng mangga talaga tayo magpe-fellowship. Bahala kayo, magdala kayo ng pamaypay. Pero hindi yan ipahihintulot ng Diyos. Amen? Kasi po, ang sabi po dito mga kapatid, ang tunay na pagbibigay ay hindi galing dun sa sobra, kundi mula sa puso na handang magsakripisyo. Ang pagmamahal hindi basta ibinigay ng Diyos. Ang pagmamahal ibinigay niya Kristo. At sa atin mga kapatid, sa ating pagbibigay, hindi po natin dapat baliwalain na yung ating ibinibigay is basta lang. Ito po ay nakakaabot sa puso ng Diyos. Ang halaga ng ating ibinigay, yun yung pagpapahalaga natin at pagmamahal natin sa ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, I encourage everyone, hipuin po tayo ng Panginoon na lalong magbigay para sa kaluwalhatian ng ating Diyos at para sa ikalalago pa ng ating iglesia. Tayong lahat po ay tumayo at tayo po ay magbigay. Ang aming pasto hindi nagkukulang, sapat na at higit pa. Ang biyaya mo'y sagana at umapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na ngang mahilig pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala
ika'y sapat na. Wala nang mahilig pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na, at higit pa. Itaas po natin ang ating kamay at ipanalangin po natin, O Diyos na makapangyarihan. Pagpalain mo po, O Lord, ang lahat ng mga nagbigay. Sila po ay inyong ingatan, pagpalain ang lahat ng aspeto ng kanilang buhay, kalakasan sa bawat pamilya na kanilang nire-represent, at pagpapala din po sa iglesyang ito. Ikaw po ang itinataas at pinapupurihan namin dahil sa mga kaloob na ibinigay mo sa amin at ngayon naman po ibinabalik namin sa inyo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Okay, alam ko po excited na po yung ating tagapagsalita, one of our elders and couples president, Brother Lawrence Bonus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Excited daw, kaya tumakbo ako. Yan. Yan. Magandang umaga po sa bawat isa. Ayan. Ayan. Good morning once again. Nakaka-amaze ang Panginoon. Napansin nga natin kanina. Pag ang upuan natin na naka-prepare niyan ay dilaw na, ibig sabihin talagang nag-uumapaw ang dance natin. Atras lang ako ng konti, no? Ayan. Salamat sa Panginoon sa patuloy niya na pagpapala sa ating buhay. Na medyo gloomy yung panahon ngayon. Tama po ba? Salamat sa mga first-timer. Ayan. Salamat din sa mga kapatid natin na nasa sa online. Magandang umaga po sa bawat isa. At masyado po silang seryoso rito. Sana kayo dyan ay kahit nasa online ay nararamdaman natin ang presensya ng Panginoon. Pero kung meron po tayong pagkakataon, ano yun? May nagkakagulo na ron. Ayan, kung meron po tayong pagkakataon na makapag-attend ng face-to-face, we encourage everyone po na nasa online na mas masaya. Although ando naman ang Panginoon ng kumikilos, mas masaya na tayo po ay sama-sama. At salamat din sa mga ating mga sa media team. Ayan. Gayahin ko yung kay Pastora na pag may nagpipicture humaharap. No? Ayan, pagbigyan nyo na ako, kinakabahan lang talaga ako. At tinatanong kasi ni Ate Ao kanina, sinabi ni Ate Ao kanina, excited na excited. Honestly, hindi po. Hindi talaga. Iba. Try nyo rin dito minsan. Ayan. At least napapatawa ko kayo. Okay, once again, tayo po ay nasa second Sunday. Alam po ba natin ang tema this month? Natatandaan natin? Nagkaroon na tayo ng Sunday and then midweek. Ayun. Ang galing. Palakpakan natin ang ating mga media team na talagang maaga pa lang na andito na. Actually, for the whole week, medyo busy yung group chat noon. Although ang mga part ng media is mga estudyante. Mapapansin natin minsan talagang sobrang hectic ng schedules nila, mga college na yan, mga senior high. Pero sa kabutihan ng Panginoon, talagang ang mga kabataan natin ay nagpapagamit. Kaya kung meron po tayong mga hidden talents, alam ko meron ditong magaling sa mga instrument, mga digitals. No, magpa-plug muna ako bago tayo magsimula. Plug muna tayo. Encourage everyone. Brother Adrian, balita ko. Ayan. Brother Mac. Hindi lang po sa pangkabataan yung ating audio and media and also worship. Pwede rin po yan sa mga couples, sa mga singles na talagang willing magpagamit sa Panginoon. Okay, so back to the theme. The Lord rebukes the one He loves. Tayo ba, naranasan na nating mawarningan? Maraming beses. Mawarningan, tapos binrush off natin. Or
naranasan na ba nating with just one look, tinitigan ka lang, walang sinabi. Pero you realize, oh, patay. Sabit. Naranasan nyo na yon? Kay Pastora, delikado kayo pag tinitigan kayo yan. It's something na ina-analyze ka niyan, parang mga ano yan eh, meron dito, super science. Pag medyo, alam mo yun, even sa mga magulang, lahat tayo ba naranasan natin yan na ina-analyze, na-warningan, binrush off natin, tinitigan, without any words, without any sermon, pero something na lagot. The moment you realize, sana pala, I did this, sana pala, I did that. Lahat po naka-experience, tama? And actually, it's the same na experience ni Peter. And last week nung topic ko rin, it's about si Peter naman na naglalakad sa tubig. Actually, doon sa part na yon, there's also a rebuke. Nung time na lumubog si Peter, tatandaan natin yon. The good thing about Jesus on how he rebukes Peter, hawak niya yung kamay while nagre-rebuke. So ganun ka-amazing ang Panginoon na kahit kinokorek tayo, He'll make sure na hawak-hawak niya pa rin tayo. On going to another story, again, si Peter pa rin yung ating pag-uusapan. Tapos, alam niyo, marami talaga tayong matututunan sa mga story sa Bible, kay Peter, pagiging impulsive niya. Kita na ang tawag dito, talagang ang lakas ng loob niya. Pero at some point, dahil doon sa kalakasan ng loob na yon, impulsiveness, nagkakaroon ng failures. Pero ang kagandahan dito, hindi pa nangyayari yung failure, pero andun na yung warning ng Panginoon. Yun yung maganda sa atin, na there is always a reminder na kahit hindi pa natin nangyayari, hindi pa nagagawa, pero dahil alam ng Lord ang mangyayari sa ating buhay, there's a look, there's a warning na kailangan nating sundin. So ano tong warning na to? Ayun nga, no? So naranasan na natin, nakatulad ng kay Peter. So ano pa yung warning na to? Ito, basahin muna natin yung Lucas chapter 22, verse 31 to 34. Ang sabi diyan, Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa ginagawa ng magsasaka na inihihiwalay ang ipa sa mga trigo. Sa 32, subalit idinalangin kita upang huwag kang manghina. Huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang inyong mga kapatid. Sumagot si Pedro, Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay kasama ninyo. Handa po akong maglingkod at magpagamit. Somehow, medyo related sa atin. Handa po akong maglingkod, Panginoon. Sa worship team po ako. Magpapagamit po ako. Pero may warning ang Panginoon sa atin. Ang sabi niya, Pedro, tandaan mo ito. Bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay 3 beses mo akong ikakaila. E doon balik tayo sa verse 31, mga kapatid. May warning ang Panginoon, and the goal ni Satanas dito is not destruction. The goal ng kalaban dito is separation. Separate tayo, katulad ng sinabi diyan, ihihiwalay ang ipa sa mga trigo. So tayo, gagawa na ang devil, ang kalaban na ihiwalay. There's a separation between separation natin sa Panginoon. Now, ito ay, kung mapapansin natin mga kapatid, na andyan na nga yung pagsabi ng Panginoon na tandaan mo, bago tumilaok ang manok sa araw nito, 3 beses mo kung ikakaila. And
yung warning na yun, nagdire-diretso yung story. Ito yung time na nanalangin si Jesus sa Gethsemane, and then on the fast forward dun sa story, ito yung nadakip na si Jesus. Ngayon, ang title po ng ating pag-uusapan is the rebuke that leads to restoration. Dito sa topic na to, mga kapatid, makikita natin there is an advance rebuke. Advance warning. Hindi pa nangyayari, pero there's also a heads up. Kaya mga kapatid, we need to makinig tayong mabuti, maunawaan natin kung ano yung mensahe sa atin ng ating Panginoon sa mga oras. So bago tayo magsimula, mga kapatid, minsan pa tayo ay yumuko at manalangin. Panginoon Diyos, salamat po muli, Panginoon, sa pagkakataon na ito. Kami ay binigyan mo ng muling pagkakataon na maranasan ang iyong presensya, mapakinggan ang iyong salita. Ngayon pa lamang, Lord, kami ay humihiling ng pagpapakumbaba. Itama mo kami, Lord, sa aming mga pag-iisip, sa aming mga gawa. I-correct mo kami, Lord. At nawa, Panginoon, ang aming mga puso at isipan ay patuloy na nakatuon sa iyo. Patawarin mo kami, Lord, sa aming mga pagkukulang, pagkakasala. Yung mga bagay, Lord, na hindi ka nais-nais, ngayon pa lamang, Panginoon, masimulan na namin, Lord, na magsimula at makorek, Panginoon. At alam namin na kumikilos ka sa buhay ng bawat isa. Ganun din, Panginoon, sa mga nasa online. Patuloy mo, Lord, na iparamdam sa kanilang iyong presensya at maunawaan, Panginoon, at maisabaw sa pamuhay kung ano yung mga mensahe mo sa amin sa bawat isa. Nawa, Panginoon, ikaw pa rin ang patuloy at patuloy na maitataas sa mga oras na to. Sa iyo po, Lord, lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ayan. Okay, rebuke that leads to restoration. Pag-usapan natin sa Luke chapter 22, verse 54 to 62. Again, advance rebuke. Ito po ay, pag sinabing rebuke, it needs a confrontation. Tama po ba? Pag may rebuke, it needs a confrontation. And dito pinapakita the failure ni Peter ay hindi pa nangyayari. And sabi nga dito, Peter hasn't denied Jesus yet, but Jesus already confronts the danger ahead. There's a confrontation between Peter and Jesus because there is a danger ahead. And sabi nga, a rebuke doesn't always come after sin. Sometimes it comes before the fall as a warning. And yun po yung tinatawag na advance rebuke. Ngayon, basahin natin sa verse 54, anong sabi dito? Dinakip nga nila si Jesus at dinala sa bahay ng punong pari ng mga Hudyo. Si Pedro na may sumunod sa kanila na malayo ang agwat. Nagsiga sila sa gitna ng patio at naupo sa paligid ng apoy, at si Pedro ay nakiumpok sa kanila. Nang makita siya ng isang utosang babae, siya ay pinagmasdang mabuti. Pagkatapos ay sinabi ng babae, kasama rin ni Jesus ang taong ito. Ngunit ikinaila iyon ni Pedro, babae, hindi ko siya kilala. And that's the first denial ni Peter kay Jesus. Di pa natin napapansin, this verse sounds like us. Come to think of it, it sounds like us. Andun tayo, Peter was sitting to the place na he doesn't belong. Because yun yung mga tao na nasa paligid ng apoy, yun yung mga tao na is the same crowd na nag-arrest kay Jesus Christ. Pero si Peter ay naandoon. The place that doesn't belong. And sabi nga, Peter was sitting among them, warming himself by the fire. Warming himself by the fire, the same crowd that arrested Jesus. And that's not fellowship. Yun yung lugar na kung saan hindi mo masasabi or tamang fellowship for growth.
Kasi kung gusto mo lumago, yung tamang tao ang sasamahan mo. Tama po ba? And sabi nga, that's not fellowship for the growth. That's blending in for safety. Tama ba? Kasi noong time na yon, dinakip si Jesus Christ and ang sinabi ng isang babae, kasama rin ni Jesus to. So ibig sabihin, pag kasama ka, kasabwat ka, dapat ka rin dakpin. Pero nagkaroon ng takot, namayani yung takot kay Peter, kaya ang sinabi, nagkaroon ng denial. And sabi nga, many times, we don't deny Christ loudly. We deny Him quietly by trying not to stand out. Kung minsan may strike sa atin yan eh. We are Christian. Hindi naman natin siya dinedeny. No, Christian ako ha. Pero no, hindi ako Christian. It's sometimes we deny Him quietly. Kasi nakakahiyang i-deny na may kasama kang Christian at nakakahiya ring isigaw na Christian ako kasi meron akong kasamang non-believer. Kaya most of the time, we deny Him quietly by trying not to stand out. Eh sinasabi doon ng babae, hindi naman siya inaccuse na, ito, masamang tao rin to. Masamang tao to. Ang sinabi lang naman ng babae, na-notice lang naman, the same na tinatanong sa atin. Ano madalas na tinatanong sa mga Christian? Di ba Christian ka? Ganun na ganun din yung same aura na tanong ng babae kay Jesus Christ. Di ba kasama ka rin ni Jesus Christ? Di ba nag-alive ka doon? Yan, parang nasabi ni Brother makahapon, alive. Di ba? Di ba nagsisimba ka? Di ba believer ka? And kung minsan, ang nagtatanong sa iyo doon, again, the same crowd that arrested Jesus, and kung minsan, iisipin natin, those question, yung mga tanong na yon, don't force us to deny. Na pag tinanong ka, di ba Christian ka? Hindi ka naman pinapwersa na, no, hindi naman sinasabing, no, hindi ako Christian, hindi ka pinapwersa. Ang sabi nga, those questions don't force denial. They reveal what we are trying to hide. Nagigets nyo, mga kapatid? Those questions, yung mga sinabing Christian, di ba Christian ka? Di ba nagsisimba ka dyan sa may Kalye Bigte? Hindi oh. Paano mo nalaman? Di ba minsan may mga ganong tayo? Di ba, sa picture, ikaw ba yun? Nakataas ang kamay, nakapikit? Kailan yung worship night ba yun? Hindi, puwing lang ako nun. Ba't may luha? Madumi kasi, maalikabok. They reveal what we are trying to hide. And kumisan sa atin, we are just like Peter. Pag hindi matibay yung foundation natin, there's always a denial. Masakit minsan. Pero tandaan natin, pag tinamaan tayo, ibig sabihin para sa atin yon. At pag nasaktan tayo, pag may rebuke, there's always repentance. Kaya ang sabi nga ang title nga natin kanina rito, ang sabi, rebuke that leads to restoration. Ang goal is hindi pagalitan ka lang. Ang goal ng Panginoon is i-correct ka and at the same time to restore ka. Tama po ba? Amen. Ayan. So going back, ang sabi nga, no? Trying not to stand out. And sabi nga, Peter denied not because he didn't know Jesus, but because he wanted to belong more than he wanted to be identified. Ayaw kasi natin na tayo ay ma-out of place, ma-OP, out of trend. Tayo yan eh. We wanted to belong. May mga kaibigan tayo na non-believer pa. Again, hindi natin sinasabi na stop doing, makipag-fellowship sa mga non-believers. Tandaan natin, Jesus ate with sinners. Tandaan natin yon. Pero ang sinasabi dito kasi, we are so comfortable with fire and dangerous. Tatandaan nyo ba? Doon sa verse 55. Sa next slide natin. Ang sabi diyan, nagsiga sila
sa gitna ng patio at naupo sa paligid ng apoy at si Pedro ay nakiumpok sa kanila. Naupo sa paligid ng apoy. Eh, tanong kayo mga kapatid, nangyari ito ng madaling araw, so malamig. Tama po ba? Isang question lang, paano natin nasabing madaling araw to? Any idea bakit nasabing madaling araw? Although sinabi naman, may isa lang sino nagsabi nun? Ano yun? Tilaok? Kasi, kailan tumitilaok ang manok? Madaling araw. Okay. Thank you, Ate Mariel. Anong matanglaw? Matanglaw yun. Eh sabi nga, the fire was comfortable. But kasi nga malamig. So kailangan nila ng mainit. And sometimes, that fire gave warmth, cover, and temporary comfort. And it also placed Peter in an environment where denying Jesus felt necessary to survive. Again, basahin natin sa slide, no? Para mas matanda. Siguro hindi na naisama sa slide. Ang nakalagay dyan, it also placed Peter in an environment where denying Jesus felt necessary to survive. There's a peer pressure. Kaya most of the time nadi-deny natin na tayo ba'y talagang anak ng Diyos pag ang nasa palibot natin. Kaya kung minsan, ang problema rin talaga kasi sa atin, kaya tayo nape-pressure. We go to the crowd, to the people na hindi same interest. Kaya pag we are outnumbered, ikaw lang mag-isa, the rest ng kaibigan mo is non-believer, magkakaroon ka talaga ng pressure. And denying Jesus talaga is necessary para lang hindi ka mawala doon sa grupo na yon. Necessary to survive socially. And sometimes,